Alright mga kababayan, Attorney Harry Roque, mayroong bagong video nilabas. ICC, mabubuwag na ba? Alright guys, panoorin po natin itong bagong video nilabas ni Attorney Harry Roque. Ano ang kanyang mga naging pahayag tungkol dito? Ang prosekusyon sa pagpapresenta kay Attorney Laika Lopez at yung isa pang Captain Bello at 6 pang testigo para sa kanilang grave threats at inciting to sedition charge. Ang una kong inisip, gaya ng sinabi ni Attorney Lorna Capudan, talagang magpapasko na hindi pa matatapos kung hindi nila babawasan ang kanilang mga witnesses. Pero ang tanong ko sa sarili ko, bakit isang witness na lang ang ipipresenta nila, si Melvin Matibag na NBI, samantalang wala pang testigo na nagpapa-authenticate ng video? Ibig sabihin, kinakailangan ayon sa rules of court, ma-authenticate muna yan ng isang tao na siyang nag-record o di naman kaya kabahagi ng press conference para sabihin na yung video ay katumbas ng tunay na pangyayari sa buhay. Kaya nga akala ko si Laika Lopez ang kukunin nilang hostile witness para i-authenticate yung video. O kundi naman, isa sa mga journalist na inimbita ng NBI. Dahil sabi ng NBI, meron naman sila mga 5 mga journalist na naimbita. So inaasahan ko, isa doon ang mag-authenticate ng video. Dahil sa aking palagay, at ako naman po ay more than 30 years lang naman nag-practice ng batas, hindi talaga sapat na ang NBI mag-authenticate. Yung authenticate na po pwedeng gawin ng isang expert witness kung merong aligasyon na AI. Wala namang ganung aligasyon. Importante lang ma-authenticate para matanggap ng impeachment court. Pero hindi lang isa, dalawa ang binitawang witness ng prosecution. Sumatotal 8. Bakit? Sa aking palagay, ang tunay na dahilan ay dahil alam nila na dapat na lang mapabilis ang paglilitis dahil kahit ano pang gawin ng depensa, makukonvict at makukonvict din naman si Sara Duterte. Bakit naman hindi ako ganyan mag-iisip? Alam naman ng mga abogado, hindi pa authenticated yung tape. Kaya nga pagdating sa formal offer of evidence, po pwedeng objectan yan. Dahil wala namang kahit sino na present during the press briefing na nagsasabi na yung video ay talagang naglalahad ng mga tunay na pangyayari sa buhay. So, ano pa ang dahilan kung bakit biglang naisip ko na baka moro-moro na lang itong napapanood natin sa Senado? Well, narariyan yung katunayan na para lang matalaga ang Win Gatchalian at saka ang Chis Escudero as presiding officer, talaga naman ang Gatchalian wing ay ibinago ang saligang batas. Sinabi nila na 12 lang pwede na mag-elect ng mga bagong chairperson ng mga committees at pwede na magbago ng rules bukod pa doon sa pagtatalaga di umano kay Win Gatchalian bilang acting Senate President at Senate Pro Tempore. Wala pong ganyang kapangyarihan ng Senado. Talagang tanging taong bayan lang ang pwede magbigay bisa sa saligang batas at bagamat tagagawa ng batas at sole judge sa impeachment trials ang Senado, di naman nila pwede baguhin ang saligang batas. Tapos nandiyan yung sinabi ni Chis Escudero na kinakailangan 16 ang boto para matanggal si BP Sara. Pero nandiyan naman si Senator Ping na nagsasabi, talagang magkakamatayan. 14 lang ang kinakailangan dahil ang basihan ng 2/3 yung mga makakaboto lamang. Ano ba yan? Baliwala ba ngayon ng saligang batas? Miski malinaw na nga ang sinasabi sa saligang batas na ang Senate President ay halal lamang ng mayorya ng miyembro ng lahat ng miyembro ng Senado, which is 13. At siyempre, ang quorum ay kinakailangan mayorya rin ng lahat ng miyembro ng Senado, 13. And yet, nabaliwala. So yan pala yung pangalawang basehan ko kung bakit parang moro-moro lang. Kasi yung mga politiko na nais talaga tanggalin si Inday Sara Duterte, gagawin ng lahat kasama na dyan yung pagbabaliwala sa sinasabi ng saligang batas. Pero pangatlo, meron tayong informante na pangalawang informante na napakalapit sa Malacanang. May direct access. Naririnig ang mga sinasabi sa mga pinakamalalapit na kaalyado ng presidente. O di ba? Anong sinasabi ng dalawang informante? Na talagang ang impeachment ay dahilan para matanggal si Inday Sara Duterte nang sa ganon
makasuhan at magkaroon ng perpetual disqualification from office. At ito nga daw ang dahilan kung bakit inappoint si Boying Rimulya as ombudsman. Dahil ang pangako niya, ipakukulong niya si Sara Duterte. Now, actually, yung isang informante, dati pa sinasabi yan, wala nang bago. Naikwento ko na sa inyo yan. Itong pangalawa, kahapon lang sinabi sa akin. At ang sabi nga sa akin, mga nagre-report ito, true, it is hearsay, pero ang nagre-report ito ay mga tao na kasakasama ng pinakamalalapit doon sa makapangyarihan sa ating bayan na nag-usap-usap habang sila ay magkakasama. Hearsay, pero hindi naman ako hukuman, so pwede ko rin bigyan yan ng halaga. Na talagang ang sabi nila, 2 months ago pa, nayari na nila si Sara Duterte dyan sa impeachment court. Grabe. So kapag pinagtagni-tagni mo itong mga bagay-bagay na ito, unang-una, yung biglang pagtigil kay Melvin Matibag at lilimitahan sa 3 ang testigo para dun sa grave threat at incitement to sedition, which is the first count of impeachable offense sa prosecution, na wala pa kahit sino na nag-authenticate ng video. Pangalawa, yung pagre-rewrite ng saligang batas na ginagawa ng Gatchalian Wing na ngayon po ay nakaposisyon sa Senado, at yung pagbaliwala nila sa quorum, pagbaliwala nila doon sa boto para sa Senate President, at posibleng pagbaliwala nila doon sa numero ng boto para makonvict si Sara Duterte, at 2 informante na nagsasabi na talagang ang intensyon ay tanggalin si Inday Sara kahit anuman mangyari para makasuhan at magkaroon ng perpetual disqualification of public office. Mukhang ngayon, nag-iisip ako, baka nga wala nang dahilan para subaybayan pa yung impeachment hearing na yan, dahil kahit ano pang argumento ng depensa, talaga naman ang tutunguin lang yan ay conviction para matanggal sa posisyon at magkaroon ng perpetual disqualification from public office. Well, sana nga po hindi. Pero kung kayo ang mga Marcos talaga at yung pakay ay manatili sa pwesto till kingdom come, alam nyo naman talaga na Duterte ang pinakamalaking balakid sa kanyang plano. At bagamat nakakulong na si Tatay Digong, una-una, hindi kayo sigurado hindi mapapawala si Tatay Digong, ha? Lalong-lalo na determinado mga Amerikano na buwagin na ngayon ang ICC. At lalong-lalo na pati itong prosecutor na naging dahilan sa pagsampa ng kaso labang kay Tatay Digong ay talagang suspendido na bilang abogado, hindi lang sa ICC, kung hindi sa kanyang sariling bansa sa United Kingdom. Ibig sabihin, meron dungis sa pagkatao ng prosecutor, hindi maiiwasan ang pagtanong, baka meron ding dungis doon sa pag-iimbestiga, gaya ng sinasabi ng Brave Marine 18 na lumabas ang at least $2 million para sa investigasyon ng kaso labang kay Tatay Digong. So, kapag may posibilidad na makabalik pa si Tatay Digong, importante mawala sa posisyon si Inday Sara Duterte, hindi makatakbo sa eleksyon. Kaya nga ngayon nag-iisip ako, tama ba na dahil sa time difference sa Europa at Pilipinas, ako'y mapupuyat sa pagko-cover ng impeachment trial neto, samantalang ang totoo, moro-moro na lang yan. Dahil meron talagang script na patatanggal si Inday Sara bilang presidente. Well, sa ngayon po, ako po'y natatakot na mukhang dyan nga po patungo itong trial neto. Bagamat nakita nyo naman po, masusi kung binabantayan yan, in the hope na magiging patas. Pero nakikita ko na po ang division ngayon ng Senado. Nakikita ko na ang boses talaga na para sa katotohanan ay kakaunti lamang. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla, Amy Marcos. Pero doon sa kabila, nakikita ko na kahit anong sabihin ng depensa, guilty na talaga si Vice President Duterte. Sino-sino yan? Francis Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, pati Ping Lacson, ang magkapatid na Tulfo. Ibig sabihin, baliwala ang ebidensya sa karamihan ng mga senador. At mukhang boboto sila sang-ayon din sa division ngayon ng Senado, mayorya at minorya. At alam naman natin na talagang linalagas nila ang minorya. Dati-rati, nandyan pa si Bato de la Rosa, si Jigo Estrada, si Marcoleta. Ngayon, nawala ng tuluyan. At may posibilidad pa, at yun naman ay sabi rin ng aking informante, na mayroon pang posibleng 2 hanggang 3
senador na pupuruhan, bukod pa yan doon sa nauna ng napuruhan na si Chis Escudero at saka si Villanueva. Ang inaasahan ko dahil pinagbigyan na ni Chis Escudero at si Villanueva na sumapi na sila sa mayorya at hindi na sila kakasuhan, boboto na sila sang-ayon sa kanilang konsyensya. Pero parang malabo yun. Dahil kinakailangan nga ng 16 o kung paniniwalaan natin si Ping Lacson, 14. Pag 14 ang kinakailangan para to convict, isa na lang ang kinakailangan ng mayorya. At madali po makakuha ng isa dahil meron silang tinatarget na magkapatid na Villar at tinatarget pa rin nila si Bongo at tinatarget pa rin nila si Alan Peter Cayetano. Madali po makakuha ng isa sa apat na yan para maging 14. Kung 16, mas mahirap, pero kung meron silang 13 at meron pa silang apat na pupuruhan, kaya pa rin. Dahil yan po ay 17. Isa lang ang sumuway dyan, po pwede nilang makonvict si Inday Sara Duterte. Kaya nga po, hindi ko alam kung ano gagawin ko sa Lunes. Kung gigising na naman ako ng maaga para subaybayan ang paglilitis o talagang pababayaan ko na at tanggapin ang katotohanan na dahil ito ay political na proseso rin, bagamat dapat kinukonsidera ang ebidensya, mukhang meron ng desisyon. Inukit sa Malacanang, ipatutupad ng mga kaalyado sa Senado. Kayo po, dapat pa Alright mga kabayan, i-comment mo dyan sa comment section kung ano ang iyong opinion sa mga pahayag ni Attorney Harry Roque. And don't forget to subscribe our YouTube channel, like and share. Thank you so much everyone. God bless.